Ang naiintindihan ko sa ginagawa ni Senator Lacson is this: mayroon siyang ebidensya against certain people at gusto na niyang i-refer to the ombudsman. So, pero in order to do that, kailangan may resolution ng Senado at nag-agree yung ibang mga kasamahan sa Senado. Pero at the same time, dahil nga it's against several other senators in the Blue Ribbon in the Senate, kapwa senador ang supposedly isusumbong ni Senator Lacson sa OMB, di syempre yung mga senador na yon at yung ibang mga nakikibaka or nakikiisa dun sa mga senador na yon ay hindi rin pipirma. Tapos, of course, may mga magbabatikos na, teka muna, bakit itong mga senador lang? Lalong-lalo na itong mga senador na posibleng mag-acquit kay VP Inday kapag umakyat yung impeachment sa kanila. At ano yung purpose ng partial report? So, ayan na nga. So, Senator Lacson came up with a partial report kasi gusto niyang mag-refer to the ombudsman. Magre-refer to the ombudsman kapag may finding yung ombudsman that will be a case. Pagka nagkaroon ng case, natural, haharap na sa Sandigan Bayan yung mga senador na yon. Kung harap na sa Sandigan Bayan at plunder yung mga kaso, makukulong na sila. They might be recused or hindi sila makakaupo sa impeachment proceedings ni VP Inday. Ewan ko kung significant pa kay Senator Lacson kasi tumataas yung possibility na hindi umakyat na sa Senado yung impeachment case. Kasi marami na pong nag-abandon ship doon sa House of Representatives. I promised the Chika Day, so may mga chika-chika tayo mga naririnig, of course. Now, merong mga speculations tungkol dun sa kay Saldico, pero sa kanan muna natin, hindi pa masyadong buo eh. But what we do know is that, well, like it or not, well, ewan ko kung maniniwala kayo, pero yeah, nahuli talaga. But it's not as simple as that. Anyway, saka na yun, pagka we have more facts. Ang pinagtataka ka ngayon is bakit, number one, bakit nag-partial report si Ping Lacson? Yeah. Sandali lang ha. Yan. Dali, hinahanap ko lang notes ko. Hindi niya sinasabi, napansin ko ha, hindi sinasabi ni Senator Lacson kung bakit partial report lang wala pa pala yung kabila. So yan, magandang gabi sa inyong lahat. Mabilis lang in live natin, pero kailangan kong sabihin to kasi baka makalimutan ko. Tataka naman ako bakit partial yung committee report ni Senator Lacson. Hanggang ngayon, hindi rin clear. Parang pinalalabas yata na masyado ng mahaba yung hearings, nagpalit pa ng chairman. Tapos, ito, hanggang ngayon, 6 pa rin lang. Dati, ilan lang, 3 lang ang pumirma ng kanilang committee report. So, ang daming mga, may TikTok na live ko na yung TikTok. So, ngayon, ang tanong, gano'ng katagal sila mag-iintay para magkapirmahan doon sa committee report? And in the first place, bakit naman hindi nagkapirmahan sa committee report? Nung una, ang sinasabi, sige, agree naman yung ibang mga kasamahan dun sa Blue Ribbon na mag-issue ng partial committee report. May mga pumirma na pero nung na-realize na may mga recommendation against several of the other senators, kumbaga nag-withdraw yung mga senators na yun. Ngayon, dahil dun sa recommendations na yun, syempre nahihirapan si Senator Lacson maghanap ng additional na pipirma. So what happens ngayon kung yung partial report mo ay hindi pinipirmahan? Di hindi lalabas. Bakit ba kailangan ng partial report? Hindi din maliwanag kasi normally ang committee ay naglalabas ng report na dapat kumpleto na at the end of it. Tapos saka magkaka-Senate resolution kung anong gagawin. Ang naiintindihan ko sa ginagawa ni Senator Lacson is this: mayroon siyang ebidensya against certain people at gusto na niyang i-refer to the ombudsman.
So, pero in order to do that, kailangan may resolution ng Senado at nag-agree yung ibang mga kasamahan sa Senado. Pero at the same time, dahil nga it's against several other senators in the Blue Ribbon in the Senate, kapwa senador ang supposedly isusumbong ni Senator Lacson sa OMB, di syempre yung mga senador na yon at yung ibang mga nakikibaka or nakikiisa doon sa mga senador na yon ay hindi rin pipirma. Okay. So, sabi ni Ma'am Mayora, partial only kasi selective ang scope ng investigation. Pagkakampi, iiwasan. Ang bilis ni Madam, nag-conclude na, pero tama conclusion na. So, totoo yun. Ang nakikita kasi is, and kailangan ni Senator Lacson, na Senate resolution at saka committee report is para hindi rin lang siya ang magpipirma. Kasi sa totoo lang, katulad dati ng ginawa ni Senadora Amy, naggawa ng chairman's report. Si Senator Amy naggawa ng parang chairman's report tapos ni-refer sa ombudsman yung mga possible cases doon sa mga kumuha kay Rodrigo Duterte at dinala siya sa Hague. So, si Senator Lacson, pwede niyang gawin yun, pero hindi niya ginagawa. Hindi niya gusto na mag-isa lang siya. Tapos, of course, may mga magbabatikos na, teka muna, bakit itong mga senador lang? Lalong-lalo na itong mga senador na posibleng mag-acquit kay VP Inday kapag umakyat yung impeachment sa kanila. So, nakita niyo na yung picture? Talaga kanina ko pa iniisip bakit ganon? Bakit partial report? Bakit ganito yung partial report? Bakit ayaw din pumirma ng iba? At ano yung purpose ng partial report? So, ayan na nga. So, Senator Lacson came up with a partial report kasi gusto niyang mag-refer to the ombudsman. Magre-refer to the ombudsman, kapag may finding yung ombudsman, that will be a case. Pagka nagkaroon ng case, natural, haharap na sa Sandigan Bayan yung mga senador na yon. Kung harap na sa Sandigan Bayan at plunder yung mga kaso, makukulong na sila. At hindi sila matatanggal bilang mga senador, pero they might be recused or hindi sila makakaupo sa impeachment proceedings ni VP Inday. Napansin ko lang, my gosh, all this cat here. Sorry, my cats have been on my table. Kaya nagaganon ako. So in the end, di ba, pwedeng i-connect natin to impeachment pa rin. However, ewan ko kung significant pa kay Senator Lacson kasi tumataas yung possibility na hindi umakyat na sa Senado yung impeachment case. Kasi marami na pong nag-abandon ship doon sa House of Representatives. So, katawa lang kasi naa-affect na. Itong if Senator Lacson did this earlier tapos hindi niya nilabas lahat, 'di ba? Or hindi niya tinarget kagad yung ilang mga senador, baka nakapasok pa siya ng kanyang partial report. And then he could have another partial report later on kasi nakalusot na siya ng isang partial report. Kaso, medyo mahina yata yung strategiya. Or, dahil nga it's a report, makikita yung mga pangalan ng mga senador na pinupuntirya or possibly makakasuhan or possibly the target of certain allegations, ngayon, he's in a quandary. Hindi talaga siya makapagpapirma. Sa ilang buwan na siyang nag-iintay hanggang ngayon, 6 pa rin lang. At yung 6 na yun yung mga wala pang kaso. Walang mga kaso. So, o di ba? Yun yung natural progression. So, in the meantime, parang hino-hostage din niya yung parang hino-hostage, okay, wag na natin sabihin siya. Parang naho-hostage yung Senate Blue Ribbon committee hearings kasi ayun na nga, willing naman magtestigo si Mayor Chavit, nag-require ng affidavit si Senator Lacson. I understand naman na administratively, it's easier pagka mayroong affidavit yung tao na tetestigo. Okay yun, goods yun. Pero, he could have asked Governor Chavit to bring his affidavit to the Senate pagka tetestigo na siya. Instead, they asked for it in advance. So, sa maliit na bagay na ganon, hindi matuloy-tuloy yung Senate
hearing on flood control. So, para doon sa mga bagong dating, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles, ito ang Luminous. At huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Sabi ni partial report, there's a big chunk that has not been investigated on. They have just dealt with the tip of the iceberg, so to speak. Kaya nga, hindi naman po yung point Yung purpose ng partial report, pwede naman magtuloy-tuloy ng pagdidinig, pero yung partial report ay para may mga madawit. At yung mga madawit na yon makasuhan sa ombudsman at baka umabot sa punto na humarap sa Sandigan Bayan. Pag humarap sa Sandigan Bayan, edi out na sila pag Senate impeachment court na sila. Gets nyo? Nakita nyo yung progression? Sabi ni Mayora, sabi ni Congressman Chua, sinabing hindi nila trabaho na alamin kung nagsisinungaling nga si Ramil Madriaga o hindi. Then how they define sufficient in substance and sufficient? How do they define sufficiency in substance and sufficiency in grounds? Yung nandun po sa rules, sufficiency in substance dapat nakalist yung yung offenses. Sufficiency in grounds ay kung yung offenses na yon ay yung mga nakalista sa sa Constitution. Sabi ni Dalal si Justice naman po. Oy, pagka mga taga Supreme Court, ang title nila, Supreme Court and Court of Appeals at saka Sandigan Bayan, ang tawag sa kanila Justice. Pagka less than that. Pag sa trial courts, judge po ang tawag doon. And medyo nakakahiya because very, malaki yung difference nung dalawang ranko na yon. So, si Justice Leonen naman, well, ang advantage natin is nag-press conference nga sina Congressman Ridon. So, ewan ko kumbaga, why are they telegraphing their moves? Tingin ko they're threatening Justice Leonen. Paano po ang depensa sa 73 million disallowance? Sir, hindi pa yan final. Bakit kayo hindi mapakali? Bakit kayo po nag-aalala? Si VP Inday ba nag-aalala? Unang-una, hindi final yan. Ibig sabihin, appealable yan. Anong nakalagay sa decision? She has 160 days. Okay? 160 days in order to either pay or to take the matter up to the judiciary. So, ano yung paano po depensa? Di po kasi mapakali if ito ay accurate or may sagot ang depensa ni VP. Meron po. Okay? Besides, pag tinignan nyo po, bakit kayo nag-aalala? Iniisip ninyo na hindi tama yung pagkagastos o hindi naaangkop lang doon sa hindi naaangkop doon sa joint memorandum? Hindi po. Sinabi doon sa hearing, sinabi ng COA doon sa hearing, ang major grounds kung bakit hindi yan inalaw ay dahil nagpalit yung accountable officer. So, sabi ni Edward, is the 16 votes in the Senate, are the 16 votes in the Senate an absolute number or is it depends on the number of senators po. Kasi kailangan 2/3. Hi, Aya. See you next week. Nandito ka next week? Text ka para mapaghandaan. Kasi baka pumuntang, alam mo na.
Sabi ni Ma'am Mayora, grounds for impeachment ba yung kay Justice Leonen? Prof pa lang siya sa scope na yon na wala nag-declare na asset. Actually, posibleng hindi kasi nga ang president is Justice Sereno. So si Justice Sereno, same situation pero ang ginawa ay co-warranto. So hindi pa ako worried kasi kulang pa yung facts nun eh. Hindi lang naman yun eh. Bababa po ba ang number sa 16? From 16, if matatanggal, yes. Sabi ni Bill Ryan, ay sus, yun lang pala. May legal remedy ang lahat. Magtiwala po tayo sa diskarte ni Inday Sara at mga lawyers niya. Kailangan nila ang tiwala at dasal natin at huwag ipakita sa kalaban na kabado tayo. Okay, makinig kay kay Attorney Bill. Alam niya yung pinagsasabi niya. As in, alam na alam. Thank you kay G. Abaya Uy. Uy, okay. So, thank you. Uy, member na siya. O, may membership. Hi kay Ralyn. Thank you kay Yes Grandma. Hoy. Hi Bernie. Good evening. Hi kay Lucky 88 Mart. Para mawala yung mga senador na nasa panig ng tama. Posible ha. But of course, take note, speculative ito kasi, well, not speculative. Kumbaga, this is an educated guess based on the things that we are seeing. O, yun. Hindi siya speculation. Educated guess. Serve or suki? Wala, tulog na tulog. Si Sir, pagka mainit, talagang ang hirap pa bangunin. Sabi ni Ma'am Leda, I really like the way you correct the grammar of some comments. You not only teach about law, you also give lessons in grammar. Love it. Thank you, Ma'am Nem. Pero I hope people don't take it the wrong way. Para lang para lang, di ba, it's for better understanding actually. Nax, I'm always happy here to be here in live niyo po ate. Nababawasan mga gulo sa isip. Chill lang. Si VP hindi nag-worry, bakit tayo mag-worry? Diba? Unbothered. Tandaan ninyo. Thank you, Sir Art. I have some friends na dinala mga pets nila sa vet kasi nagkakasakit gawa ng init. Take care of your pets by keeping them cool and hydrated. Yup, nag-aano nga na ang wino-worry ko lang is kasi they marami sa kanila tatambay sa garden because malamig. Dahil maaga, early in the morning, magdidilig, di ba? So they really search for those slightly damp areas. Lalong-lalo na itong pag wala ako. So, pag nandito naman ako, naka-aircon lahat. Sabi ni Clouds, ano pa po ba ang kailangan gawin sa HOR bago ma-endorse sa Senate ang impeachment? Well, kailangan may finding of probable cause ang Committee on Justice, tapos kailangan magboto pa ang plenaryo. Bet ko talaga pag si Sir Ahmed nag-comment dahil sunog na sunog ang kalaban. Hindi ko sila kayang sunugin di ba? Sabi ni Malu, unbothered si VP pero ako yung high blood sa inis. Si ma'am talaga. Ay, naiintindihan ko naman kasi ako high blood ako sa inis kasi minsan napaka-unfair ng mga comments nila, di ba? Lalong-lalo na yung mga nagsasabi na biyahe ng biyahe. Dude, ba't kayo nagre-reklamo nagbabiyahe si VP? Ha? Ikinulong ninyo yung tatay. Kung ayaw ninyong magbiyahe siya, di pakawalan nyo. Ay talaga. Minsan talaga,
Nagpipigil lang ako pagka dun sa ano by writing. Kasi minsan nakakainis. Super kakainis. Sabi ni Ralyn, kinidnap nila si PRD eh. Oo nga. Di pakawalan nila. Linsyakin sila, di ba? Sabi ni Jose, mayroon daw 4 na senators for re-election. It means kapag mag-vote yes yan, 4 may possibility na hindi manalo, kaya no vote sila against VP Sara. Posible. Hindi natin alam, yung 4 ba na yon ay may kaso o wala? Or kakasuhan yung mga yon o wala? Sabi ni Ashtanel, sa sobrang concern ko kay VP, parang mas ako pa ang kabado kaysa sa kanya. Alam ko. Alam ko, parang tayong lahat. 'Di ba? Minsan din sabi ko pa, minsan ko hulihin ko din sarili ko, sasabihin ko na, yun, teka, chill. Check ko nga anong ginagawa ni VP. Titignan ko yung kanyang Facebook. May nag-attend ng graduation. Ayan, bumisita sa school, bumisita sa community, bumisita sa mga IPs, ganyan. So yun, pag mukhang chill lang si VP. Okay, di pa ako mag-worry. Sabi ni Dang, kayo talaga, huwag niya mapataasin ang cortisol level ni Attorney Trix. Totoo yan. At kayo din lahat, huwag pataasin din sarili ninyong cortisol level. Nakakatanda yan. Bigyan na lang natin ng stress yung kabilang parlor. Sabi ni Miming, yung mga Team Paldo, kahit magmukha silang TANGA, kain lang sila ng kain SUKA sa ngalan ng maleta. Put! Ano po ba Facebook page ni VP para ma-follow ko? Inday Sara Duterte. O, di ba? Sabi ni Sir Bill, ni Attorney Bill, kinig mode habang back to work na dito sa office from a brief family vacation. Hello, weekend! Again, wag po tayo magpadala sa propaganda at saywar ng kalaban. Chill at kebs lang po tayo, but stay vigilant pa rin. Sipag ni Attorney Bill, pagkabakasyon, diretso office. Sabi ni Clouds, gustong-gusto ko yung deadma siya sa mga crocs. No show, pikon na pikon sila. Deserve. Ay, di ba? Unlike certain amphibians, di ba? Si VP chill. Crocodiles are not amphibians, ha? Okay. Sabi ni Catherine, the more na ordinary people na ang sumasagot sa maling pinagsasabi ni Badriaga, ibig sabihin sinungaling talaga siya. Kasi kitang-kita. Okay, Attorney Bill, I can sympathize. Sabi ni June, Ma'am, tanong ko lang po tungkol dun sa COA audit na malinis si VP tapos ngayon may pinasasauling kasi sindikato po ba ang COA? Okay, wait! Okay. Iba po kasi yun eh. Yung unmodified opinion, ibig sabihin, tama yung pagkaka-file, tama yung kanilang procedures at tama yung kanilang mga submissions. Ngayon, kapag may notice of disallowance kasi, hindi yan ibig sabihin necessarily na hindi tama. Ang ibig sabihin lang nun, binibigyan ka ng opportunity na i-correct yun. So kapag hindi na correct, dun lang. So nung naglabas ng opinion, in the meantime, nandun pa yon, hindi pa final yung decision. So ngayon, titignan natin kung that will affect the procedural, yung mga procedures na ginagamit nila sa accounting, sa pag-audit at pag-file ng mga reports. So, mukhang yun ang pinaka concern nyo ngayon, paano sasagutin yung
nagpapasaoli ng pera ang COA. Simple lang yan. Hindi pa yan final at hindi yan magagamit na ebidensya kasi it is not yet established as a fact. Bakit? Kasi una, hindi final ang decision. Di ba pagka ang hukuman, kunwari, nag-decide sa isang criminal case, kunwari lang, criminal case, o hahatulan siya ng guilty, final na ba yon? Hindi pa. Kasi pwede pa siyang umapila. May 15 days to bring the matter up on appeal. So during those 15 days, that's not final. Once maging perfected yung appeal, meaning tinanggap ng hukuman yung appeal, tinanggap pero hindi pa nagde-decide, then sususpend yung finality. So, suspended yung finality ng decision. So, pwedeng ganun eh. Hindi siya executory because COA did not say it was executory, and they cannot say that because the appeal to the judiciary is a right. Sabi ng Korte Suprema, appeals are a matter of right. So, para mas maliwanag, notice of disallowance. Unang observation, provide sila ng additional documentation. Disallowance, kulang to kasi nga ano ba to, nagpalit ng accountable officer. So, either i-justify nila or mag-motion for recon sila, ganyan. Hindi tinanggap ng COA. Okay. So, ibig sabihin, mali ito, mali yung accountable officer ninyo, therefore, kailangan isole. Okay. Dalawa yung pwedeng grounds ni VP. Pwede niyang sabihin na hindi yan ang remedy. The remedy should not be to return the money but to justify the change in officer. Number 2, pwede rin niyang patunayan na hindi yun yung fact. Okay, so marami pa and there are others na hindi ko alam kung ano yung naiisip ng mga lawyers niya. So, ang sinabi ng court, okay, ganito. Therefore, you have to return 73 million pesos. Okay. But you have 180. Please correct me if I'm wrong. Parang 180 yata. 160 ako ng 160. 1, 2, 3. Anyway, to bring this to court, to return the money or bring this to court. Meaning, during that period, hindi pa final yung decision. Suspended yung decision. So, pending whatever action the OVP is going to take. So, kung pupunta yan sa hukuman, pwedeng during that period ay mag-file sa hukuman. Pag nasa hukuman, hindi pa rin final. 180 daw, 180 days. Yan, which is about 6 months. So, ibig sabihin yan, may oras pa si VP at ang OVP na dalhin yan sa hukuman. So, kung mayroong mga negatrons o haters na nagsasabi, wala, magsusoli ng pera, ganyan. Excuse me, number 1, hindi pa final yan. Therefore, the disallowance is not yet a fact. Hindi established na mali yung ginawa ng OVP o ng VP. Bukod pa dyan, number 2, even if magsoli ng pera ang VP or ang OVP, that is not proof of misappropriation. That is not proof or evidence of graft and corruption. Ang dami mo pang kailangan patunayan. Number 1, malis. Number 2, that the appropriation nagkaroon ng personal gain si VP in order for it to be impeachable. Hi kay Joaquin, watching from Las Vegas siya. Good morning at good evening lahat. So again, maayos si VP mag-file, maayos ang OVP mag-file, maayos sila mag-document in general and so on. So yun, unmodified or unqualified yung kanilang opinion with regard to the processes and their documentation. Which is why, yun na nga, doon sa decision, mayroong maliit na aspect daw on documentation but the primary reason daw was the change in accountable officer. Balikan nyo po yung impeachment proceeding, yun po yung sinabi ng COA. Impeachment, no? Yung hearing ng Committee on Justice. Okay, next. So, dun sa mga nagsasabi na
maayos si VP, maayos naman talaga si VP, maayos ang OVP, at 'di ba, unlike yung mga ibang mga amphibians diyan na hindi maayos, nanggugulo. So, meron ako narinig. Okay, ito pure chismis. 'Di ba? Para wag kayong maniniwala basta-basta. Pero this one is chismis. Okay? Rinig-rinig, sabi-sabi. Okay. So, mayroon tayong wag na lang. Wag na lang, medyo maano pa magulo pa yung kwento. Pasensya na. Pero ito lang masasabi ko, beware of amphibians. Beware of amphibians na may kinatatakutan. Kasi yung amphibians na yon, kayabang-yabang, akala mo taga New York, Cubao. Yung pala, may kinatatakutan, may pinoprotektahan, tapos meron naman dinidiin. Ewan ko ba dito sa lola nyo? So yan po muna. From there, bukas mag-build up o mamaya mag-build up tayo dun sa pasensya na kayo kasi syempre kailangan protektahan ang sarili. Pinaka-frustrating para sa kanila yung gusto kanilang kasuhan pero walang ebidensya, di ba? Yun ang masaya. O kaya, hindi, how do you call this? Hindi chargeable offense, hindi siya criminal offense, yung mga ganyan. So ayan, narinig nyo na, hindi na yan bitin. Okay, bahala na kayo what you're going to do with that. Pero kumbaga parang may build up ito. So habang nagbi-build up tayo, ang build up niyan is paunti-unti, kumbaga. Okay? So muli, maraming salamat sa inyong lahat. May meeting ako. So pasensya na po, pero mamaya may live pa rin po tayo. Kung makauwi ako ng before midnight, susme, trabaho to. Uy, anong hindi kayo makatulog? Nagsabi na ako ha. So yun, babalik ako mamaya. Pwede kayo magtanong. Uy. Okay. Thank you. We'll see you